Kung magaling ka kasi na advertiser, hindi ka lang dapat magaling dun sa pag-set up ng Facebook ads. Kailangan magaling ka rin sa pag-create ng creative. Kahit gaano kaganda yung ads mo, if pangit yung product mo, bro, huwag ka mag-focus dun sa pagpapaganda ng ads. Can you give me principles when it comes to creating advertisement? Ano ba yung mga dapat at hindi dapat ko nilalagay sa isang ad creatives? Number 1, ang kailangan mo na maunawaan, lahat ng mga advertisement is merong kanya-kanyang policy, terms and conditions. So, basic lang naman siya. Kung tingin mo itong product na to is hindi allowed sa ganito, possible hindi rin allowed dyan. One of example is yung mga tobacco product. Bawal yan. Tapos yung mga alak. Bawal din yan. Hindi lang sa product, yung mga prohibited dun sa ads. May mga creatives din na not allowed. Like before and after. Showing too much Tapos, skin. yes, claims na pag nag-click ka ng ads, yayaman ka. Walang Yes, claims yun, promise yun. Any claims na ilalagay mo sa ads na tingin mong parang promising, wag mo nang ituloy. Misleading and promising. Lalo na yung mga clickbait, no? Yung mahilig mang-hook. Di ba? May So, tamang hook. may tamang hook. May bad proper hook. Yeah, proper. Siguro madadagdag ko rin, no? One of the things na pwede nyo ring iwasan when you're trying to do advertisements. Kasi ito, makapag-share tayo sa mga viewers natin ng mga common errors when you are running ads One of the common errors na alam ko when you're trying to create an advertisement, especially on Facebook, is you don't need to put too much text dun sa creative mo. Yeah. Okay? So, kasi meron ako nakikita minsan, kunyari, nagbebenta sila ngayon ng mga computers. Siyempre, kapag nagbebenta ka ng computers, ang tinitingnan talaga ng tao, specs Yes. Diba? So, ngayon, nagiging very common kapag naglalabas sila ng mga advertisement is nandito yung picture ng computer, tapos nandito yung parang 75% of the image is text. Diba? So guys, if you're trying to run advertisement on social media, it's heavily discouraged not to put too much text on your creatives. We have proper na image-text ratio, kung tawagan. Pero ngayon, ina-allow na siya Hindi na siya required, pero alam ko, it's a common, Best pa rin practices. Best practice pa rin Nasundin. dapat. Mas lamang talaga dapat yung image compared dun sa text when you're trying to put an advertisement on social media. Kung gusto niyo na may mga text, I highly suggest na ilagay niyo siya sa captions. Pwede. So normally, coach, pag ikaw ba, anong favorite objective na gamit mo? Conversion objective ka pa rin ba? Yeah, 90% ng ads na niran ko since 2015 is conversion. Kasi gusto ko na, syempre, kapag negosyante ka, kasi nag-iisip ka ng mga ibang paraan, paano mo magagamit yung mga ibang tao mo or operations sa ibang bagay. So, when running conversion ads, nasisave yung time. Pero depende to sa product, guys. Depende yan sa product. Kung medyo high ticket, it requires kailangan ng CSR dyan. Kung ang product mo, kailangan ng mga confirmation like sa sukat, anong size, anong gawa sa material, yung mga like sa fashion, ganyan, sa mga babae, effective pa rin yung send message. Pero dati kasi, wala namang masyadong gumagamit niyan. Dati karamihan talaga, conversion. Conversion, it requires website or a landing page to accept yung transaction or yung payment na mga makakakita doon sa ads mo. Kumbaga, parang self-fulfillment. Hindi mo na sila kailangan pang kausapin para lang bilhin yung product mo. So ngayon, yung iba nagkakamali at hindi na nila tinatry na gumamit ng conversion kasi nga sabi nila hindi effective. So hindi naman talaga si Facebook ang may kasalanan nun. Ang may kasalanan nun, ikaw mismo. Kasi nga hindi mo na i-position ng maayos yung product mo dun sa website mo na binebenta. Correct me if I'm wrong. Hindi ka makagamit ng conversion if you don't have an active website You need a pixel. Yeah, wherein they could really purchase something on the Yeah. website. Kasi kailangan mag-kick yung pixel na nag-purchase sila no? So, for us, kasi iniisip ko kanina pa so itanong sa'yo, we have a website in Saglit Private Villas, no? Wherein we do have like a site wherein they could check
yung mga available dates. So, pwede ako maglagay ng conversion doon. Yes. If magkikik siya. Kunyari may booking talaga kami na parang, anong tawag mo kanina? Self-fulfillment. Self-fulfillment, no? If they could book directly dun sa website much better yun. Without any CSR involved, pwede kami maglagay ng conversion objective o pixel sa dulo. Conversion event, like booking appointment or book, ganyan. So, purchase siya. So, merong mga standard events na natatrack si Pixel. Pwedeng cost per lead, complete registration, or conversion naman, ako-customize yan. Pwede mong ilagay doon, successful booking. Every booking na nangyayari doon sa Pixel. And nakita ko yon, chinek ko yung nyo site. And napansin ko doon, dalawang call to action. So una, book via Airbnb. Second is send a message. Okay naman siya. Pero sa Airbnb kasi, hindi natin siya pwedeng ilagyan ng pixel natin. So, si Airbnb kasi meron yung sariling sistema. Kapag send message, ayun, directly mag-i-inquire yan. Pero mag-work yung conversion kasi kapag merong transaction mismo dun sa website. Na dun siya mismo nag-book ng appointment or nagbigay ng data niya, then sinubmit niya. Ganun siya nag-work. Ano yung mga normal na questions dun sa mga community mo na mostly parang more than 50% is problem nila when it comes to social media advertisement or branding? Kung technical at Facebook ads, common lang. Basic lang kasi hindi nila alam yung tamang targeting. Kanina nagkukwentuhan tayo, brother. Targeting is sa panahon ngayon is parang kailangan siya pero parang optional na lang siya Kung magaling ka kasi na advertiser, hindi ka lang dapat magaling dun sa pag-set up ng Facebook ads. Kailangan magaling ka rin sa pag-create ng creative. So, lagi kong sinasabi, galingan nyo sa creative. Galingan nyo sa messaging. Galingan nyo sa positioning ng business nyo. And, syempre, branding. Ngayon, kapag na-prioritize nyo yung mga bagay na yon, run ka ng ads, publish, walang masyadong ka-effort, pero yung mga tao is willing bilhin yung product mo. Kasi nga, una, na-communicate mo ng maayos, clearly, kung ano yung ino-offer mo sa kanila. 99% ng advertisers run an ads, pero hindi nila kinukonsider yung tamang messaging, tamang content dun sa ads nila. Directly talaga. Ang goal is magbenta. Di ba? Ang goal ng ads is hindi naman talaga magbenta. Ang goal ng ads is bigyan ka niya ng clicks. Every time na nag-spend ka sa ads, bigyan ka ng clicks papunta dun sa page, bigyan ka ng clicks papunta dun sa message, and then, ang trabaho nun is nasa sayo na next. Nasa CSR mo na, business operation na paano mo i-close yung leads na yon into sales. Yes, and ako personally, on my Facebook profile, I have lots of e-commerce friends na nagpa-practice ng e-commerce. And siguro this year na lang sila medyo nahinto yung karamihan sa kanila. But parang mga last year and last year, medyo parang eyesore kasi yung mga normally na pinopost nila. Kasi I've seen a lot na they focus too much on the secrets, the hacks, the dark magic sa pag-create ng perfect Facebook ads. Which is, for me, I agree with you na yung, kumbaga yung binanggit mo kanina, it's the customer journey. Yeah. Diba? Yung pag-create ng Facebook ads is just one way to have an advantage para maiposition mo yung offer mo sa tao. But at the same time, kung pangit yung offer mo, pangit yung CSR mo sumagot, 'di ba? The worst is ang gagaling lahat, pero ang pangit ng product mo. 'Di ba? Yung mga budol-budol items before. Walang magandang ads or walang perfect ads sa pangit na offer. Product. Tama? Diba? Or walang magandang ads sa pangit na product. Yeah. 'Di ba? Kasi regardless, kahit gaano kaganda yung ads mo, if pangit yung product mo, bro, huwag ka mag-focus dun sa ads, sa pagpapaganda ng ads. Diba? There's a lot of business owners, especially traditional business owners, na ang priority nila is pagandahin yung product nila. But normally kasi, especially nung nauso yung mga budol-budol item, diba? Pagalingan ng creatives is naging pagalingan mag-ads. 'Di ba? Parang naging pagalingan tayo mambudol, pagandahan tayo ng creatives, 'di ba? Lahat ng dark magic nandun sa ads mo. Wherein puro siya short-term success, 'di ba? Naka-order ako sa iyo kasi ang ganda ng marketing mo,
But in the end, when I receive your products, there's no after-sales support, there's no great customer journey, and then worst is, hindi na-live nung product yung expectation dun sa ads. Hindi na-satisfy yung customer. Yes. And then, kapag hindi kasi na-satisfy yung customer, ano yung ending nun? Una, hindi na siya bibili sa'yo. I-report ka, o i-block ka. Pangalawa, i-review ko pa. Oo. And also, mag-stop na doon. Kasi ang goal ng business is retention. Yes. So, kung ang business mo is walang retention, paulit-ulit na gagastos ka ng advertisement sa ads mo. And then, later on kasi, tataas na talaga ang paid ads. Especially Facebook ads. Hindi natin yun makokontrol. Dati, nag-start ako 2015, ang baba pa ng paid ads nan. Yung dating cost per click, 10 pesos ngayon, dati piso lang yan. Si Google, ganun din. Nung nag-start si Google, sobrang baba. May inflation din, no? Ngayon, si Google, magkano na? 10 pesos to 50 pesos per click or $1 per click yung average na. So, ngayon, sa business mo, kailangan mong tingnan siya ng long term. Kung mag-ads ka, make sure na yung product mo, offer mo is quality para merong retention. Of course, hindi lang retention ang hinahabol natin dyan. Yung willing tayo na i-recommend sa ibang tao. Paano mo ngayon matatransform yung customers mo, client mo, into a loyal ambassadors? Kumaga, ang marketing na yung napag-usapan natin. Yes. Part na ng marketing and sales. So, yun ang goal. Diretso na natin sa marketing ito. Yun ang goal nyo, guys. Kapag na-convert sila into customers and product, ang goal nyo is to transform yung client mo, yung customers na yun, into a loyal ambassador na willing ka na i-recommend. Like yung product mo, brother AJ. Siguro, kung ako, kailangan ko yan at bibilin ko at may kakilala ko, i-recommend ko. Ganun yung customers na bumili sa'yo, pero willing kang i-recommend sa mga kaibigan nila. Eh ngayon, anong binayaran mo? Wala. Yes. Yung upfront lang ng paid ads. Kasi tutuusin naman talaga, wala rin naman talaga tatalo when it comes to word of mouth. Yes. Diba? Kasi more than the Facebook advertisement, I've seen a lot of successful brand na naging successful because word of mouth. Kasi hindi sila gumastos masyado sa marketing, but they spend most of their budget on improving their product. And that makes them stand out dun sa market. Diba? Kasi parang katulad nung ginawa namin currently dun sa product natin. So, shout out Vault Master. Diba? So, this is one of my e-commerce brand na hinahawakan ngayon. Just imagine na nag-invest kami ng parang additional 2,000 pesos for the freebies and packaging alone without us changing our prices. Just because we wanted to give more value to our customers. Diba? So, sayang, pang ads na rin sana namin yun. Diba? 2,000 per product. But, siguro yun yung normally na nakakalimutan ng karamihan. Baka yung iba kasi isipin na, Sir Jay, pag ba nag-enroll ako sa mga online course mo, magiging successful na yung business ko. Hindi. Dahil marunong na ako mag-ads. Diba? Ano masasabi mo doon? Hindi. Nagkakamali ka. Okay. Kasi there's a lot of things, no, especially in marketing. Yung customer journey, kailangan natin alagaan, customer retention, di ba? Parang there's a lot of things inside the business for it to grow. So one thing lang kasi yung pinag-uusapan namin is Facebook ads. But in terms of marketing, kunyari, may lumapit sa'yo, kunyari ako, Sir Jay, I have a coffee shop business. But it turns out na okay naman yung location ko, nasa may school. Pero unfortunately is hindi ko nare-reach yung target sales ko. And one of the problems na nakikita ko, kasi katabi namin si Starbucks. Okay. Diba? May brand kami na malaki na katabi. What can you advise me or what are the things that you could tell me para medyo mas mag-improve yung sales ko along the way? Alright. So, yung sinabi mo na katabi mo sa Starbucks, swerte ka na nun, brother. Kasi kokonti lang ang nakakatabi kay Starbucks. Ngayon, kapag nandyan kasi si Starbucks, maraming tao. And dun nga sa Cavite, meron dong maliit na mall. And then, nung time na nagkaroon ng Starbucks, dumami yung tao. And then, dumami na rin yung coffee shop katabi ng Starbucks. And then, yung mga bagong coffee shop na yun, bago lang. Wala pang brand. Yung iba, nagsisimula pa lang. Pero, naunawaan kasi nila yung leverage. Una, sa foot traffic. Kung sa school, best yan. Tingnan mo kung okay ba yung product mo. Kuha ka ng feedback sa mga bibili din ng customer. Kasi bago lang. Sabi mo, brother, no? Bago lang yung coffee shop. Kakasimula lang. Give
as feedback dun sa mga nakabili na. And then, hindi mo kailangang i-compete pagdating sa price or maging mababa ka compared dun kay Starbucks. Kasi kung gagawin mo yon, magiging parang hindi quality yung item mo. So, siguro nasa middle lang or hindi naman kailangan kasing mahal ni Starbucks. Tapos, improve mo din yung marketing mo. Ano bang pwede mong gawin na hindi ginagawa ni Starbucks? Kasi kung si Starbucks, halos lahat. Yung komportable ka, sobrang lamig, pwede kang matulog sa amoy coffee, amoy kape. So, gawin mo, lagyan mo rin amoy kape pagpasok. Or isip ka ng USP mo. Oo, diba? saan ka ba unique? Yung unique selling proposition mo. Yes. So, lahat na nagsisimula si Starbucks, inaral ko din niya. Nag-start lang siya sa isang maliit na coffee shop. Lumaki lang siya kasi yung taong nagpalaki dyan is dating employee ng Starbucks and then siya na ngayon yung CEO. So, lahat nagsisimula sa maliit. Pero, kuha tayo ng inspiration dun sa mga successful na. Ayan, yun lang yun eh. Then, dahan-dahan mo siya. One at a time, implement mo yung ginagawa nila. Like sa marketing, pagdating sa packaging. 'Di ba? Yung branding mo ba may dating? Kung kumpara dun sa Starbucks. Kasi kung walang dating yung branding mo, brand color, baka ang kulay ng ano mo parang hindi naaalala yung brand mo. So lagyan mo ng something na magre-resonate dun sa mga taong bibili ng kape. One thing na siguro sobrang nagustuhan ko, no, dun sa sinabi ni Jay, kasi there's a lot of business owners right now na nahihirapan ipag-grow yung business nila. And the first answer ni Jay when it comes kung ano yung i-advise niya, ang una niyang sinabi kagad, get feedback. You know, there's a lot of business owners ngayon na they get high on their own supply. Sabi din sa akin na isang na-interview ko dito, wherein na kapag nagbenta sila ng product nila, is sila, sobrang hype sila dun sa product na yon that they tend to forget to get feedback. Kunyari, nagbebenta kami ng food, na chicken wings, di ba? Siyempre, pag tinanong mo ako, masarap yung product ko, siyempre sasabihin ko, oo, sasabihin ko ba namang hindi? Since ako mismo, personally, siyempre, hindi mawawala nagkakaroon tayo ng personal bias with our product. Diba? And during that bias is we tend to ask for feedback from other people. Diba? Minsan, ang gagawin nila is tatanungin mo lang for example, yung mga editor natin dito, diba? Tatanungin ko, Tom, kamusta yung product? Siyempre, boss niya ako, kaibigan niya ako, alam niyang akin yung business na yun, ano sasabihin niya? Magkakilala kami. Okay, kahit na hindi. One thing I would like to add dun sa sinabi mo kanina, kasi I remember Krispy Kreme. Kapag nakita nyo yung resibo ni Krispy Kreme, sa bandang dulo is meron kang makikita doon na parang pupunta ka dun sa website nila and then you give them feedback. Yes. Then once you give them feedback, it's like you have a free donut. Di ko alam kung free one donut. Voucher. Or there's a voucher, there's a discount on your next purchase for them to encourage all of their customers to give them feedback about their experience, about their product, about the whole Krispy Kreme na product nila. Diba? So parang nung naisip ko ngayon, just imagine there's one company out there spending more. Siyempre, cost nila yun magbigay sila ng discount or magbigay sila ng extra product sa'yo just to ask for feedback. Pero hindi natin alam na ganun pala kahalaga yung feedback, no? Ang galing nun kasi nung in-explain sa akin nun, gustong-gusto ko yung example with Krispy Kreme. Kasi kapag bumili ka kay Krispy Kreme, namili ka ng donut, nagbayad ka, tapos na Yes. Hindi nila nakuha yung name mo, hindi nila kinuha yung number mo, hindi nila kinuha yung email mo. Yes. But when they give extra product, okay? Sir, feedback ka, we will give you 3 pieces donuts once na nag-feedback ka. Kapag nag-feedback ka, you give your name, you give your location, you give your number, you give your email, you give your whole data sa kanila. So, in exchange of that product, parang binili nila yung data mo na yon. Ang galing kasi hindi mo alam na yung data na yon, if they will be having a wide promotion, kasama na yung number mo doon. Masisendan ka na nila ng text blast. Diba? Kaya na-appreciate ko yung sinabi ni Jay na medyo high-level thinking yun. Kasi kung yung iba, ang gagawin, hindi, pasarapin mo yung product mo. Pagandahin mo lang ambience mo. Without you knowing na baka hindi yun yung problem. Na-experience ko yun sa Starbucks 2 times. Kasi meron silang feedback doon na parang random lang siya. And then, para makuha mo yung free copy nila, kailangan mo mag-submit ng feedback. And twice ko siyang na-experience. Yung pangalawa, sir, nakapag-feedback na po ba kayo before? Sabi ko, hindi pa. Pero
Kasi free coffee. Alam mo kasi may free coffee na kasunod na. Sayang dahil lagi naman akong bumibili Pero ganun. Hindi mo na kailangan mag-advertise para lang mag-ask ng feedbacks kasi mga existing customers na yung pinagtatanungan mo. And best people yon and audience para pagtanungan. Kasi kung magtatanong ka sa labas, hindi naman natikman yung ano mo or sa mga kakilala mo. Mas maganda sa mga actual customers na talaga para walang bias. Kaya normally dun talaga siya sa receipts Yeah. No? Galing. So guys, ayun, grabe, sobrang daming learnings. Talagang hindi lang about Facebook advertisement yung napag-usapan natin, pati yung customer journey and more about marketing yung na-discuss natin with Jay Gregorio on our Budge Speaks podcast. This is how legends are made. Every day, your goal is to add value to people. And kapag nagawa yun at ginawa yun ng maraming tao, grabe ang mundo. 'Di ba? Masaya, 'di ba? Maayos ang mundo kasi ang goal natin is to add value.